Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa matapang na pahayag ni Senate President Escudero na kung saan sinabihan niya si Russian President Putin na huwag kang makialam. Talagang diretsahan itong ating Senate President. Okay, ito po yung exact word ni Senator Escudero tungkol sa reaksyon din niya sa pahayag ni President Putin kamakailan tungkol sa mga missiles dito sa ating bansa. Sabi ni Escudero, Russia should not have anything to do with our country having its military capability, including a missile system that is ours, and other countries should not meddle. Huwag kayong makialam, other countries. Although hindi niya pinangalanan, kaya lang it points to Russian President Putin. Kasi naunang nagpahayag si President Putin ng Russia na sabi niya in a televised address, ang US, sabi niya, nagmamanufacture, nagpro-produce na naman ng mga malalakas na missile system at dinideploy pa outside the US. Na-deploy na dito sa Europe, sabi niya, binanggit niya, Denmark, nandito na. And lately, nag-deploy na ang US ng malalakas na missile system sa Philippines. Kaya nag-warning si President Putin, sabi niya, yung ginagawa ng US na ganyan, gagawin din namin. We will not sit down quietly. Mag-produce din kami ng malalakas na missile systems at i-deploy ko rin outside Russia. Meaning, China. I-deploy din niya yun. So, yung mga ganong salita po, napaka-delikado dahil mga indikasyon yun ng mga nuclear war. Okay, ganito. Ang history ng US and USSR noon, dami nilang mga nuclear weapons. Malapit na pong nagka-nuclear war nung panahon ni President John F. Kennedy, yung Cuban Missile Crisis. Muntikan nang pinindot ang button. Actually, ang USSR noon, nag-order na sa isang submarine commander na fire. Mabuti lang God's intervention, yung Russian na submarine commander na inorderan to fire, yung pindutin na. Dinisregard niya yung utos. So that's God's intervention. So ito, kay blinablog ko ito, para let's keep on praying, para maipalayo tayo sa isang nuclear disaster, lalo na sa Pilipinas ngayon, na naiipit tayo sa giyera ng mga superpowers. Russia and China, magkasama yan, pati North Korea, nandiyan na yung tatlo sila, versus US and its allies. Naiipit po tayo. So let's pray. Kagaya nung nangyari sa Russia na yung Cuban Missile Crisis 1960s. Kung hindi dahil sa pagsuway sa utos ng isang submarine commander, wala na. I don't know. Tunaw na kaya ang mundo. So ito, after the Cold War, nagkaroon ng treaty ang US and the Russian Federation na ilimit ang kanilang nuclear warheads. At maganda dahil talagang huminto yung production ng nuclear warheads after the Cold War. Ngayon, wala na. Yung mga nuclear treaties, nawala na. Unti-unti nang napawalang bisa.
Isa na lang yung last remaining treaty between US and Russia, yung tinatawag na New SMART Treaty. New SMART Treaty para ilimit yung number of nuclear weapons ng US and Russia. Last year, nagdesisyon si President Putin na isuspend. Ibig sabihin, hindi naman siya nag-withdraw yung last remaining treaty, yung New SMART. Supposed to be itong New SMART Treaty mag-expire pa next year. 2026. Kaya lang, noong 2023, sinuspend na. Ibig sabihin, pwede nang mag-manufacture ulit ang Russia ng kanilang matataas na nuclear weapons. So kasi ang hinala ng Russia, ang US hindi sumusunod doon sa nuclear treaty. Kaya ang Russia, sinuspend niya yung treaty. Baka silently nagpro-produce na sila. At yun nga, nakakatakot yung sabi ni President Putin na mag-produce sila at i-deploy outside Russia, meaning China, para mapalapit sa Pilipinas. Kaya yun yung reaction ni Senate President Escudero na huwag kayong makialam. Kung may missile system kami na ibigay ng alyado naming bansa, so what? Karapatan namin yan na magkaroon ng missile system dahil alyado namin ng Amerika. Kasi yung inireklamo ng China at Russia na missile system, yung Typhoon, napakalakas po yun. Although hindi pa yun ang pinakamalakas. Ano lang yun, yung mid-range capability. Kaya lang malakas na rin. Kaya umaangal ang China at Russia tungkol sa deployment ng napakalakas na missile system na nandito pa ngayon sa atin sa Northern Luzon. Nandyan, inaamin ng Philippine Army na nandyan. Ginamit nung balikatan exercises hanggang ngayon hindi na inalis. At sa observation ng mga security experts, dyan na forever. Para paghahanda ng US, kung sakaling magkagera sa Taiwan, magagamit nila yun. Kaya lang, mabuti, good news ito. Dahil, siguro, sa threat, nasabi ni President Putin na magdi-deploy sila ng ganong klaseng malalakas na missile system outside Russia, dadalhin sa China para i-counter yung missile system ng US sa Pilipinas. Biglang nag-announce ang Philippine Army na i-pull out na yung Typhoon missile system from the Philippines. Dadalhin, I don't know kung saan dadalhin, kung US ba o Japan, South Korea, sa mga countries na mayroong base militar ng US. So, it's an answered prayers. Okay? September pa aalisin. Lang, marami pang mangyari. July pa lang ngayon. 2 months pa. Sana walang magpindot ng nuclear warheads. Dahil, nako po, nakakatakot ang isang gera na nuclear. 100 times more powerful ang mga nuclear bombs ngayon kumpara sa atomic bomb noong World War II. By the way, tinanong ko pala sa isa kong kaibigan, anong kaibahan ng nuclear bomb sa atomic bomb? Yung atomic bomb galing hydrogen. Malakas na. In an instant, 100,000 ang namatay sa Nagasaki kasi mas powerful yung binagsak na atomic bomb sa Nagasaki. 100,000 people patay kagad. Ito naman, nuclear bomb is galing sa plutonium. So, 100 times mas malakas ang
ano ng plutonium, itong nuclear bombs ngayon kumpara sa atomic bomb. Ganyan po, kaya huwag po tayong matakot. Let's pray. But these are prophecies na mangyayari kasi nakalagay na sa Bible na ang second coming ng Panginoong Hesus, ang isang sign is there will be wars and rumors of wars. But sabi ng Panginoon, don't let your hearts be troubled. I'm giving you peace. Kapayapaan. Let's prepare for the second coming ng Panginoong Hesus. Paano? Tanggapin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Tanggapin yung kanyang gospel o yung good news, yung ABC. Ano yung A? Accept that we are sinners. B. Believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. C. Commit. Surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ para kung ano man ang mangyari sa kanyang second coming, handa tayong humarap sa kanya. Kukunin niya tayo sa kanyang kaharian, and doon wala nang giyera, wala nang kagutom, wala nang sakit, wala nang injustice. Nandun na po ang perfect life together with God in heaven.